Mahigpit na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon matapos maranasan ang magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Tiniyak ng Pangulo na agad na makakarating ang tulong sa mga apektado. May report si Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Mabilis at agarang tulong. Yan ang pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pagtama ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental. Inatasan na niya ang NDRRMC, OCD, AFP, PCG at iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno para agarang ipatupad ang evacuation sa coastal areas. Gayon din ang pag-activate ng emergency communication lines at maigting na pakikipag-ugnayan sa mga local government. Agad anyang ipatutupad ang search, rescue at relief operations oras na ligtas na itong gawin. Handaan niya ang food and non-food items ng DSWD habang kasado rin ang emergency medical assistance ng DOH. Hinimok naman ng Presidente ang mga kababayan natin sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at kalmado at iwasan ang mga delikadong lugar. Sundin din dapat anya ang mga abiso ng kanilang mga local disaster council para sa kanilang kaligtasan. Pagtitiyak ng Pangulo, tutok ang buong puwersa ng pamahalaan para matiyak na maipararating ang tulong sa mga nangangailangan, kasabay ang paghihimok na ipanalangin ang kaligtasan ng lahat. Ayon sa DSWD, nasa mahigit 103,000 family food packs ang nakapreposition sa Region 11. Mahigit 7,000 dyan ay nasa Davao Oriental, habang nasa mahigit 30,000 na non-food items naman ang nakahanda na kinabibilangan ng family and hygiene kits ang nakahanda sa rehiyon. Kanina po, nagsabi na ang aming regional director sa Davao Region na dadalhin na yung mobile command center at yung mobile kitchen dyan po sa Davao Oriental para makatulong na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Handa rin ang ahensya na magsagawa ng stress debriefing sa mga naapektuhan ng lindol na nakararanas ng trauma at anxiety. 3 Philippine Emergency Medical Assistance Team naman ang ide-deploy sa Davao Oriental ayon sa DOH. May kakayahan ng DOH PEMAT team na magserbisyo bilang outpatient department o magtayo ng pansamantalang hospital tents sa oras ng sakuna. So, ready yan, mga 15 to 20 man team and woman team na pwedeng i-deploy kompleto, self-sustaining. So in case kailangan ng ating mga kababayan ng additional field hospital, makaka-set up sila ng type 1 field hospitals. Nakaalerto na rin ang Armed Forces of the Philippines. Nagbigay po ng utos ang ating Pangulo, si President Marcos Jr. na tulungan po namin ang ating mga kababayan na maaring naapektuhan ditong lindol sa Davao Region. So right away ay nag-deploy na po yung ating mga tropa. First of all, they're ready to do rescue and retrieval operations. Tiniyak naman ng Pag-ibig Fund na agad silang magsasagawa ng assessment at magbubukas ng calamity loan programs sakaling magdeklara ng state of calamity ang mga lugar na tinamaan. As soon as the dust settles, as soon as the rescue efforts are done, as soon as the first responders are in place, we will assess what kind of assistance we will provide. As soon as the state of calamity declarations are done, we will offer our calamity loan programs. We will deploy our Lingkod Pag-ibig on wheels so that members who are affected by the earthquake can file their loan applications on site. Bukod dyan, magbibigay din ng Pag-ibig ng tulong sa mga may housing loans, kabilang ang insurance claim assistance at home rehabilitation loans para sa mga bahay na nasira ng lindol. Kung hindi miyembro, maaaring mag-apply sa home improvement loan na hanggang 300,000 pesos kada account. Para sa Integrated State Media, Kenneth Pasyente ng PTV.